natin Mateo. Yan. Siguro nakikita nyo. Yung sa ano. Okay lang ba tinig ko, bro? Okay na So, okay, bro. Okay na din naman. So dahil ang perspective ng topic yung pinahintutulutan. Sorry sa mga Tagalog kasi Bisaya ako eh. So ang unang point ng topic kung pinahintutulutan yan ba. So ipapasok natin yung talata ng Mateo 16:19. Sabi diyan, ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit at anumang iyong talian sa lupa ay tatalian sa langit at anumang iyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. So diyan pandang pumasok na ang isang perspektibo ng authority or pag-authority ng isang ng mga aral. So ngayon, dahil si Saint Peter ay isang pope namin at the first pope namin. So na-apply namin as a believer as a church ng Panginoong Jesucristo. Ina-apply namin yung talata na yan para magiging authorized siya kahit anong gawing doktrina or kahit anong i-establish na doktrina ay talagang authorized yan dahil sa talata na yan na sinasabi. Ayun, ipapasok ko naman yung doktrina ng simbahan. Mag-open cam ako ulit kung anong sinasabi about sa graven image. Ayan, kung nakita ninyo, ang pangalawang punto de vista ko dito about sa authority ng sacred image na yan. Mga reference to dito. So, itong Catechism of the Catholic Church. Bago ako pupunta dito sa paliwanag ng Catechism of the Catholic Church, ipapalam ko muna sa inyo na ito yung tinatawag na Apostolic Constitutions. Dito tayo kukuha ng mga punto. Constitutions. Pag sinasabing constitutions, walang kahit sino na mag-disagree sa mga konsepto nito. Pag sinasabing constitutions, walang kahit sino ang pwedeng lalabag dito pag nasa loob ka ng constitutions. Like sa Pilipinas, may tinatawag na tayo na konstitusyon sa Pilipinas. So, hindi ka pwedeng lalabag dito. Kahit taga ibang bansa ka pa, kapag may konstitusyon, hindi ka pwedeng lalabag sa konstitusyon na to. Yeah. So, kahit sino, kahit ang mga mananampalatayang Katoliko at kahit yung ibang denominations, kahit ibang sekta, kahit ibang nasa dako ng mundo na umiiral sila namang pangreliyon, hindi sila pwedeng lalabag dito kasi naka-constitution nga eh. So Apostolic Constitution, yung PD o Apostolic Constitution. So meant to say connected. Ang informations ng about sa graven image na yan ay connected siya dito sa Apostolic Constitution. PD depositum kumbaga. Ngayon, pupunta tayo sa sinasabi ng catechism namin about sa doctrines about sa image. Kasi mga false dilemma yung mga binabato nila sa simbahan eh. Na Diyos-Diyosan daw yung mga rebulto. Andaris, ano pa bang paglapastangan nila sa mga larawan ng simbahan. Which is, hindi naman namin doktrina. Yung mga lumalabas sa bibig nila ay hindi naman namin doktrina. Katunayan, may development kami dyan about sa sinasabing, you should not make for yourself as a graven image. Sumusunod kami kung ano yung nakasulat sa Exodus. Hindi namin tinututulan yung nakasulat sa Exodus. Nga lang, may explanations kami dito. So babasahin ko yung explanation dito. Sabi dito, the divine injunctions including the prohibitions of every representations of God by the hand of man. Deuteronomy explains, since you saw the form on the day that the Lord spoke to you
at herb out of the midst of the fire. Beware. So ito yung Ten Commandments na nagsulat ang Diyos doon sa Ten Commandments by the fire. Beware lest of act corruptly by marking a graven image for yourself in the form of any figure. Ano sabi niya? In any figure. It is the absolutely transcendent God who revealed himself to Israel. He is the all, but at the same time, he is greater than all his work. He is the authority of beauty. Dito naman sa 2130, nevertheless, already in Old Testament, God ordained or permitted the making of image than the pointed symbolical towards salvations by the incarnate word. So it was with the bronze serpent, ark of the covenant, and the cherubim. So ibig sabihin, yung mga graven image na yan ay nagsasabi sa symbolically toward salvations by the incarnate word ha. Pointed symbolical toward salvations by the incarnate word, so it was with a bronze serpent, an ark of the covenant, and the cherubim. Which is mababasa naman natin yung sinasabing bronze serpent and the ark of the covenant and the cherubim sa Old Testamento. At ang malinaw na yung mga binanggit ating serpent at dark covenant at the cherubim is a image. But pointed, nagpo-pointed yun sa symbolical towards salvations. Di ba? Hindi siya bawal. Di ba? Hindi siya bawal. Bakit? Nag-appoint siya sa symbolical towards salvations by the incarnate. So walang bawal dito, di ba? At ito pinagintulutan to ng Diyos, di ba? Walang ano dito, walang paglabag dito. Kaya pinasok ko yung yung authority kasi sa ngayon kasi sa Christian era, itutuloy ko yung pagbabasa. Basing itself on the mystery of the incarnate word. The Seven Ecumenical Council at Nicene 787 justified against the iconoclast the venerations of icons of Christ, but also the Mother of God and angels and all saints, di ba? So dumaan siya sa matinding ecumenical council. Kumbaga, dumaan siya sa council. So dumaan siya ng study, dumaan siya ng pag-aaral at nagkakaroon siya ng resulta na sinasabing mga graven image na hindi pinagbabawal na sinasabi ng Diyos. Ngayon, sabi ito, but also Mother of God, the angels and all saints, di ba? So sinasabi dito, mga angels at mga santo. So larawan na tinutukoy dito kasi ang senaryo dito, graven image. So mga larawan na tinutukoy dito. By becoming incarnate, the Son of God introduced a new... Time bro, Sky. Time na bro. Ay, time na? Sige. Naubusan ng time na. Sige. Okay, 10 minutes. Dadako tayo sa cross-examination ng negative sa latag ng affirmative. Handa ka na ba, bro Arde? Opo. Okay, Maraming sige, salamat. start. Okay. Maraming salamat, Sky, sa iyong latag. Ang unang tanong ko kasi, ang kapatunayan mo, ang mga inukit na mga rebultong imahe sa mga santo ng simbahang Katoliko ay aprobado or ipinapahintulot ng Diyos na ipinapagamit to sa mga Kristiyano batay sa Biblia. Napatunayan mo po ba sa iyong tema sa pamamagitan ng Biblia yung iyong tinindig, yes or no? Yes, by the quoting of verses Mateo 16:19 was ang authority doon. Pumasok na yung isang probe about sa word na authorizations.
So, ginamit ko yung Books of Economical Council kasi yan yung tinatawag na PD deposito. So, connected siya. Yung authority doon sa Matthew 16:19 ay connected dito sa Catechism of the Catholic Church. So, pinoprove dito sa Catechism of the Catholic Church na may sagradong mga lawan o mga graving image. Salamat, maraming salamat. So, i-remind ko lang na ito ay 20 seconds. Ginamit mo itong Matthew 16:19. Nabasa mo po ba dito na sinasabi na aprobado ang mga inukit na rebultong imahe sa mga santo ng simbahang Katoliko na gamitin ng mga Kristiyano? Yes, kasama siya. Nabasa? Yes, kasama siya. Hindi. Sumasagot pa ko, bro. Okay po. Yes, kasama siya. In the word authority. Kasi yung word authority na yan, hindi siya nag-specific into one matter, into one way, kundi general. Yung authority na yan ay naka-concept siya as a general word. So, pwede siyang dadalhin dito as affirmations of the graving image. Kung maglikha ka ng graving image, so pwede din siyang gamiting permission dyan, authority. Okay. Ang tema niyo po kasi papatunayan niyo na aprobado dyan ng Diyos batay sa banal na kasulatan. Ang tanong ko po ngayon, nabasa niyo po ba dito sa talatang Matthew 16:19 na nakasulat na aprobado ang mga inukit na imahe ng simbahang Katoliko ng mga santo na gamitin ng mga Kristiyano? Yes. Nabasa niyo po ba dito? Yes, Ang aking pong tanong is, nabasa niyo po ba? Yes, nabasa. From the word authority. Di mo pwedeng i-separate. Wait mo na, bro. Sumasagot ako. Be professional naman. Kasi minsan na ako makipag-professional. So, nabasa from the word authority. Kaya ginamit yung authority dyan, pwede siyang ma-apply na i-authorize na itong mga larawan ng mga santo ay magiging tatawagin tong banal na mga larawan. Sa pamagitan ng word authority. Hindi mo pwedeng i-separate yung isang bagay para kukuha ka lang ng isang punto de vista. It's illogical in study. Ang tema mo kasi, batay sa Biblia, hindi batay sa authority ng iyong simbahan. Kaya ang tanong ko ngayon, sa tekstong ginamit mo, wait lang po. Dito na ako. Objection, bro. I'm sorry. Ano yung objection? Object ako doon sa tanong niya kasi sabi niya, tema ko daw. No. Tema namin to. Pinoprove ko lang sa kanya na ano ang patutuo about sa image. Hindi ko lang to tema. Isalin niya yung sarili. Sige po. Ang tema natin, kasi about dito sa mga inukit na rebultong imahe sa mga santo ng simbahang Katoliko. Binasa mo itong Mateo 16:19. Nabasa mo po ba dito na may sinasabi na ang mga inukit na rebultong imahe sa mga santo ng simbahang Katoliko ay ipinahintulot ng Diyos na ipinapagamit sa mga Kristiyano? Yun po ang aking tanong, hindi po authority ng simbahan ninyo. Nabasa niyo po ba or walang mabasa? Yes, in the third time around from the word authority. So, ang development niya sa word authority, pwede siyang ma-develop dito as authorized na yung mga larawan ng mga santo ay talagang creditable yan. Objection, Mr. Moderator. Ano yung objection, bro? Ano yung objection? Hindi ko po kasi tinatanong yung authority ng simbahan niya eh. Ang aking tinatanong, nabasa ba niya sa Matthew 16:19 na kinot niya na nakasulat doon na Ang counter-objection ko, ang categorical niya nabasa. Di ba? So, sinasagot ko siya, yes. Yes, sabi ko nabasa. Yes, from the word authority. Okay, ruling. Talagang tinamaan Okay ko yung po. categorical niya. Yung explanation, yung pag-develop sa categorical. Okay po. Mag-ruling mo na, bro. Discussion. sige. Okay, sabi mo nabasa mo. Saan mabasa dito na nakasulat ang mga inukit na mga rebultong imahe ng mga santo sa simbahang Katoliko ay ipinapahintulot ng Diyos na gamitin ng mga Kristiyano? Saan dito sa talata? Matthew 16:19, from the word authority. Hindi po yan tinatanong ko eh. Ang tanong ko po, Sasagot ako. Bro, wag mo interrupt, bro. Warning lang ng isa. Sasagot pa ako. Yes, nabasa na. Sabi mo, saan mabasa? Matthew 16:19, from the word authority. So therefore, yung authority na yun ay magko-construct siya. Pwede siyang i-construct dito sa
authorization ng paggawa ng larawan. Got it? Objection, Mr. Moderator. Objection. Ano yung objection, bro? Ano objection? Bakit na naman? Ang tinatanong ko po sa kanya, saan dito mabasa sa Biblia na Mateo 16:19 na ang mga inukit na rebultong imahe ng simbahang Katoliko na mga santo ay ipinahintulot na ipinagamit sa mga Kristiyano. Hindi ko po tinatanong yung authority ng kanilang simbahan. Ang tanong ko po, nabasa niyo po ba dito sa talatang gamit May niya? counter objection Na po may ba ulit, nakasulat Sky? ang mga... Opo. Same as usual, may counter objection ako. At same as usual, same pa din yung sagot ko dahil same ra din yung sagot niya. Magro-rolling ako, bro, ha. Ito, ha. Kasi kanina pa naging same lang yung tanungan. Ang ruling ko dyan, bro, pasok kasi kailangan mong tutulan na sila yung may authority. Actually, yun na yung patunay niya, eh. Binigyan ng authority ang simbahang Katoliko. Ngayon, mag-i-rephrase mo yung question mo, bro, o mag-next question ka. Okay, sige. Sige po, next question ako. Okay. Nakasulat ba sa Mateo 16:19 mga inukit na rebulto ng simbahang Katoliko? Yes or no? Nakakasulat from the word authority nga. Makakasulat siya dyan from the word authority. So kung titingnan mo yung authority, therefore pwede siyang magko-construct dito sa mga image kasi authority nga eh. Nakasintro yung word na authority. Kahit saan mo siya i-construct, pwede. Yan po bang sagot nyo? Sinasang-ayunan niya ng buong Biblia? Yes, Biblia ang referensya. Okay. Next question. Ginamit po ang CCC, Apostolic Constitution. Ito yata yung ginamit mo. Saan na ba yun? Okay. Nabasa mo ba sa Biblia na yung mga inukit na imahe sa simbahang Katoliko ay aprobado na pinapagamit sa mga Kristiyano? Dito sa binanggit ng... Okay. Yes, Mateo 16:19. Yan yung preposition ko eh. Yan yung pakita ko sa iyo eh. Yan yung pinapatibay ko sa iyo eh. Yung Mateo 16:19 eh. From the word authority. Kaya nasabi ko, ulit kahit saan mo siya pwedeng i-construct, nandoon papasok yung autorisado na yan. Sa image man o kahit sa doktrina, pwede siyang magagamit. Nabasa mo ba na naletra doon sa Mateo 16:19? Mga inukit na rebultong imahe ang may authority, binibigyan ng authority na gamitin ng mga Kristiyano. Nabasa mo ba doon na letra? Yes, sa litra por litra sa pamagitan ng word na authority. So, ang word na authority, i-construct pa din siya doon sa image na litra por litra. Gagaya na sinasabi ko kanina, na sinasabing larawan ng kerubin, larawan ng Ark of the Covenant, larawan ng serpent na yun, bronze na serpent. So, nako-construct siya doon sa pamagitan ng word na authority. Pwede mo siyang basahin litra por litra from the word authority. Hindi mo malis sa akin yung authority na yan eh. Yung letra por letra na mabasa dito sa Mateo 16:19, nabasa mo ba letra por letra mga inukit na mga rebultong imaheng santo sa simbahang Katoliko? Yes, pwede siyang basahin. Mababasa natin from the word authority. Diyan lang sa Hindi, authority. ang tanong... Sa sumasagot pa ako. Sige po, Diyan sagot lang- po. Oh. Gaya ng paulit-ulit kong ni-explain sa iyo, pwede mo siyang mabasa from the word authority nga. Kasi yung authority ay nagko-construct siya kahit sa ang aral mo yan dalhin. Kasi nandun, tali sa lupa, talian sa langit. Eh. Aral Okay, okay. Ang tanong ko po kasi, nabasa mo ba letra por letra sa tekstong ginamit mo? Mga inukit na mga rebultong imahe sa simbahang Katoliko ng mga santo. Yes, mababasa Yes natin or yan. no? Yes, mababasa natin yan. From the word authority. Pwede mong basahin dyan yung inukit na larawan sa word na authority. Hindi mo pwedeng alisin yan eh. Para ipasok yung... Wait mo na. Hindi mo pwedeng alisin yung authority na yan para ipasok mo yung criticism mo sa word authority. So mababasa pa din. Kahit anong sagot mo, mababasa. Kaya nga po, ang sabi mo mabasa letra por letra. Saan dito mabasa? Na sinasabi dito sa talata, mga inukit na rebultong imahe sa mga santo ng simbahang Katoliko. Authority. Kasi i-construct natin yung authority na yan eh. From the word authority. So i-construct natin yan about sa mga grieving image. Kaya nang binasa ko kanina na doctrines ng simbahan at nagtumutukoy siya about sa grieving image. So mababasa natin dyan. Sa word authority. Okay,
Maraming salamat. Anong talata itong binanggit mo sa katekism na kerubin, serpent, tsaka itong Ark of Covenant? Hindi talata yan. Na, okay. Anong talata sa Biblia mabasa na aprobado ang mga inukit na kerubin, serpente, at yung arko ng covenant, yung mga inukit na yun sa mga Kristiyano? Saan po mabasa na Di, talata sa Biblia? marami. Deuteronomio 4:15, then sa Numbers, sa book of Numbers, sa book of Deuteronomio, sa book of Exodo. So mababasa yan lahat yung sinasabi ko. Kaya mo po bang ibigay yung specific verse? Or hindi na po? Summarize lang. Summarize lang ang ano. Summarize lang. Okay, ginamit mo ang pagsagot mo ang Deuteronomy 14, 15, 16 ng Book of Numbers sa Book of Exodo. Nabasa niyo po ba doon sa mga tekstong o sa Biblia o sa mga aklat na yon na ang inutusan doon na gumamit ng inukit na kerubin, serpente at saka Ark of Covenant ay mga Kristiyano? Nabasa niyo po ba doon mga Kristiyano ang inutusan doon? Yes or Yes. no? Yes, mababasa natin. Kasi according sa aklat ni Isaiah sa Isaiah 42 chapter 42 man siguro 'yun. Verse 9. Binibigay niya sa hintil eh. Binibigay niya sa hintil yung kaligtasan eh. So which is ang mga hintil ay sila ngayon ang nagko-construct ng salvations. Sila ngayon ang development ng salvation sa mga hintil. So therefore, ang mga hintil ay Christians. So iko-connect mo yan to old papuntang new. Kasi sabi ng aklat ng Mateo chapter 7, pumaparito si Kristo parang upang tuparin ang mga nakapropesya, lalo na sa mga sulat ni Moises. So si Kristo ang Okay, katuparan. okay po. Pwede mo po bang basahin doon sa mga aklat na binanggit mo sa Deuteronomy o Numbers, Exodo na sinasabi doon sa mga Kristiyano? Yes, based sa pag-construct ng verse, pwede mo siyang mabasa doon kahit hindi mo man makikita ng literal. Time na bro. Time na kinulang na yung oras. Ngayon, dako na tayo sa bigyan natin ng 10 minutes naman ang negative side para mag-present ng kanyang argument. Ayan. Ready na ba bro? Okay na po. Maraming salamat po sa aking mabait na kausap, si Roy. At wait lang po ha. Ang expected ko na mapatunayan niya yung kanyang tema. Ang tema niya kasi napapatunayan, ang mga inungkit na rebultong imahe sa mga santo ng simbahang Katoliko ay aprobado ng Diyos na ipinapagamit ito sa mga Kristiyano batay sa Biblia. So dapat, sangayon sa Biblia, kahit gumamit ng referensya. Ang binasa niya, Mateo 16:18-19, hindi nagturo na yung mga inukit na mga inukit na mga imahe sa simbahang Katoliko ng mga santo nila, hindi tinuro doon, hindi mabasa doon na aprobado o ipinapahintulot sa mga Kristiyano. Ang binabanggit lang niya lagi, authority. Tinanong ko siya, mabasa ba dito letra por letra, mga inukit na imahe sa mga santo ng simbahang Katoliko? Ang nakasulat doon, ang sagot niya, mabasa daw authority. Kaya makikita doon sa sagot niya na hindi niya mabasa. Kahit na letra por letra, di niya mabasa. Sinungaling ang ating kaibigan kasi sinasabi niyang mabasa daw doon sa talata pero di naman niya mabasa. Bakit? Kasi mga kaibigan, yung talatang ginamit niya hindi naman nagtuturo na, hindi naman nakasulat doon na yung mga inukit na imahe. Wala namang authority na binanggit ang Diyos doon na mag-ukit ka ng mga inukit na rebultong imahe sa mga santo na gamitin ninyo. Wala po. Hindi po nakasulat yan doon. Gawa-gawa lang po niya yan. Gawa-gawa lang po ng simbahan yan kasi po di po yan aprobado ng Diyos sa mga Kristiyano kung ang Biblia ang pagbabatayan. Kaya po yung mga nasa katekism niya, yung binanggit niya na constitution ng katekism, hindi po yun nakabatay na aprobado sa Biblia, yung mga inukit na rebultong imahe nila. Ginamit niya yung talatang nasa Deuteronomio, Numbers, Exodo, na meron daw mga inukit na kerubin, inukit na serpente, yung mga Ark of Covenant. Ang inutusan doon na inaprubahan doon na gumamit ng ganun, hindi naman mga Kristiyano.
Kaya mali yung sagot niya na mga Kristiyano yun. Bakit? Wala pang Kristiyano sa panahon na inutos yan eh. Meron na bang Kristiyano sa panahon ng mga ng kwan, Deuteronomio, sa Numbers sa panahon ni Moises? Wala. Ni si Moises nga hindi pa nakakita kay Kristo eh. Hindi pa nakaabot sa Kristiyanong panahon eh. Paano nangyari na sa mga Kristiyano inutos yun, yung klaro-klaro ang nakasulat doon sa mga Israelita. Kaya hindi po kasali ang mga Kristiyano doon sa mga binabanggit niya sa aklat ng Deuteronomio, Numbers, Exodo na aprobado na gamitin ng mga Kristiyano. Maliban dyan, yung mga binabanggit niyang talata sa Deuteronomio, Numbers, Exodo, hindi naman yun yung mga ribulto na tulad nito. Halimbawa, pakita ko sa inyo ha. Hindi yun yung mga ganitong inukit na ribulto ng mga santo nila na ginagamit ng simbahang Katoliko tulad nito. Oh, ito. Iba naman yung inutos doon na aprobado ng Diyos, hindi naman itong mga santo, hindi naman itong mga inukit na to. Kaya nagkamali ang ating kaibigan sa kanyang pagpapatunay. Maliban diyan, alam niyo mga kaibigan, yung mga inukit na rebultong imahe sa simbahang Katoliko, yung sa mga santo nila, hindi yan aprobado na pinapagamit ng banal na kasulatan. Sapagkat sa kanilang libro, ito ang sabi sa kanilang libro. Dito sa kanilang General Instruction of the Roman Missal, ito ang ipinag-uutos ng kanilang libro. Kung nabasa nyo sa number 275, pinapayukod sa kanila yung mga imaheng rebulto nila. Sabi dito, a bow signifies reverence and honor shown to the persons themselves or to the signs that represent them. So magbow daw sila, magyukod daw sila doon sa yung mga inukit nila. There are two kinds of bow, a bow of the head and a bow of the body. Letter A bow of the head is made when the three divine persons are named together and at the names of Jesus, of the Blessed Virgin Mary, and of the saint in whose honor mass is being celebrated. So, ayon dito sa aklat nila, yukuran daw dapat yung mga inukit na mga rebulto nila, nagsimbolo sa kanilang mga santo. Ano pa dito? A bow of the body. Bow made to the altar during the prayers. So nabasa natin na inutos sa kanilang General Instruction of the Roman Missal ang pagyuko sa mga imahe ng kanilang mga santo. Ano pang mabasa? Dito sa kanilang Catholic Catechism ng kanilang pari na sinulat ng kanilang pari na si Hardon, John A. Hardon. Anong sabi dito? Dito sa page 297. Sabi dito, the Catholic Church carefully distinguish the worship of adoration given to God and the worship of veneration offered to angels and saints. So, sabi dito sa kanilang aklat na si Maria daw, she is worshipped as the greatest of the saints and queen of angels, but is not adored. So, sinasamba nila ang kanilang mga rebulto, pero sa pamamagitan ng iba daw sa Diyos, veneration daw. Dito sa next page, one feature of the Catholic piety that reflects on the most ancient practice of the Church is the veneration of the angels and saints and the worship, cultus, of their statues and images. This issue has been challenged for more than once, correspondingly defended by church authoritative teaching. So ito na talaga, dinidipinsahan na talaga ng kanilang simbahan ang ganong doktrina, pagtuturo. Kaya anong resulta? Dito sa kanilang katisismo na 1987, anong ginawa nila? Kapag maghandog ng misa, pagkatapos ng pagsamba kay Kristong ipinako sa krus sa kanyang larawan, ibig sabihin ito, tumutukoy ito sa krus nila, sa Panginoong Hesukristo nila na rebulto. Paano ba nila sinasamba si Panginoong Hesukristo nila na rebulto? Di ba, kuan yan?
adoration sa kanila yan. Kaya tama itong nakasulat sa kanilang, sinulat ulit ng kanilang aklat, the Modern Times, Modern Catholic Dictionary ni paring Hardon nila, pari nila, nasabi dito, images, veneration, honor paid to representation of Christ and saints. Their purpose is to adorn. Through the worship and reverence shown, worship of Christ, honor to saints whose likeness they display. Anong ibig sabihin? Inadorn daw niya yung kanilang mga ikinukit na imaheng mga santo. Eh ano yan? Ano ang pag-adorn? O, di ba? Dito sa kanilang ano to sa Biblia, sa kanilang dictionary, any creature that is given divine honors, image, picture daw, idol. Eh ano mabasa doon sa kanilang catechism? Ino-honor nila yung kanilang mga image. Pero anong sabi ng dictionary nila? Equivalent daw sa idol yan. Yung pag-honor ng mga inukit na imahe. Aprobado ba yan ng banal na kasulatan? Dito sa kanilang Biblia na Ignatius Holy Bible Revised Standard Version Catholic Edition, sa Exodo 20, anong mabasa? Wala na pong time. You shall not make yourself a graven image or any likeness of anything that is in heaven above, or that is in heaven in earth beneath, or that is in the water under the earth. You shall not bow down them. You shall not bow down to them or serve them. So any likeness, graven image man or any likeness. So kahit hindi graven image, basta any likeness na mag-bow down ka. Sunod na teksto, you shall make yourself no idols. So hindi lang idols, an erect no graven image or pillar. Sa makatuwid, hindi lang idols ang ipinagbabawal ng kabanal na kasulatan, kundi yung mag-erect ka ng mga inukit na imahe o pilar, haligi, and you shall set upon figure of stone in your land to bow down to them. Ibig sabihin, idol man yan or hindi idol mo, basta nag-bow down ka, siniserve mo, nag-bow down ka sa isang inukit na imahe, hindi yan aprobado ng banal na kasulatan. Bakit naging aprobado sa kanilang turo? Ano pa, dagdagan natin sa kanilang Knox Bible. Ano mabasa dito? Ganon pa rin ang talata, Knox Bible. Exodo 20, you shall not carve images or fashion the likeness of anything in the heaven above, and on earth beneath, or in the waters under the earth, to bow down and worship it. Ibig sabihin, hindi lang bow down, pati pag-worship, ipinagbabawal yan. Anong sabi ng kanilang catechism? Sinasamba nila, pero sa anong paraan? Sa pamagitan ng veneration. Anong sabi dito? You shall not worship. O ano pa, Levitico 26:1. Anong sabi dito? You must not take yourselves idols, or, so may or, iba din to, or carve figures or set up monuments or engrave stones in any part of your country so as to pay them worship. Ano pa ano yan? Ano pang talata na mabasa na salungat ang kanilang turo na hindi aprobado ng Diyos sa mga Kristiyano na gamitin yung kanilang mga inukit na rebultong imahe na tinuturo ng kanilang mga aklat o ng kanilang simbahan na may otoridad na sambahin at yukuran. Juan 4:23-24. Anong sabi dito? Datapwat dumarating ang oras at ngayon nga sasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama at ang Espiritu at sa katotohanan, sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon, maging mga nanamba niya. Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sa kanyang nagsisamba, kinailangan magsasamba sa Espiritu at sa katotohanan. Anong utos? Ang Diyos laman na Ama ang sambahin, hindi mga graven image sa pamagitan ng ng Espiritu, hindi na mga inukit na rebulto sa mga Kristiyano. Kaya ang nag-aputama yung kanyang catechism, 787, nag-aproba ang kanilang simbahan, hindi Biblia. Dito na tayo sa may cross-examination ng affirmative dun sa nilatag ng negative 10 minutes para kay Sky, bro. Sige, unang tanong. Ano sa Tagalog yung ano sa Tagalog yung authority? Objection, Mr. Moderator. Anong objection mo, bro? Wala akong nilatag na wala sa topic kasi namin yung about yung authority ng simbahan nila eh. Pero pwede ko naman sagutin yan. Otoridad sa Tagalog. Tama po bang sabihin natin na permiso?
Oo, pwede. O kaya otoridad. Binigyan ng otoridad, permitted. Okay. Kung Hmm. kung example, gumawa ako ng isang gumawa ako ng isang larawan at pinapahintulutan ko sa iyo ng permiso. Walang masama dun sa larawan na gagawin ko ha. Tapos hihingi ako ng permiso sa iyo. Mag-agree ka ba? O hindi? Yes. Alam mo kaibigan, yes. Walang problema yan. Basta hindi yan salungat sa banal na kasulatan. Pero ang tinuturo ng simbahan nyo, yukuran ang inyong mga inukit na ribulto at sambahin. E anong sabi ng banal na kasulatan? Sabi dito sa Levitico 26:1 ng inyong Biblia, you shall not make yourselves no idols or erect no graven images or pillars. You shall not bow down to them. Eh, sa inyo, binabow down eh. At ito pa sa inyong Knox Bible, you shall not worship. Yan sa inyo, wina-worship. Eh, yan ang bawal sa Biblia. Yung tinuturo ng authoritative yung simbahan na magsamba kayo through veneration sa inyong mga inukit na rebulto tsaka yung pagyukod nyo, yan, bawal yan sa Biblia. Nasa Biblia ninyo, di nyo nabasa? Sige po, next question. Sabi mo kanina, sinungaling ako. Mababasa ba sa Biblia na sinungaling ako? Yes, Mababasa. mababasa. Sinungaling ka, bakit? Ginamit mo ang Mateo 16:19. Sabi mo mabasa doon letra por letra na mga inukit na imaheng rebulto. Aprobado, letra por letra. Eh wala namang mabasa doon, hindi sinungaling. Next question. Saan mababasa na sinasabi sa Biblia na sinungaling si Sky Irene? Dito mismo sa Matthew 16:19 na ginamit mo. Bakit? Sabi mo doon sa Matthew 16:19 mabasa letra por letra. Ito, fiction mo Kaya na. ano yung objection, bro? Ano yung objection? Kasi ang hinahanap ko sa kanya, verbatim. Di ba? Kasi sabi niya sinungaling ako. Then, sinasabi niya kanina, tinanong ko siya kung mababasa ba sa Biblia. Di ba? So, may authorized Objection. wait muna, hindi pa ako tapos nag-develop ng objection. So, may autorisado sa kanya na sinasabi niyang mabasa sa Biblia. Ang hiningi ko sa kanya, moderator, ito yung point ko dyan. Saan mababasa sa Biblia na sinungaling si Sky Irene? Yun yung, May counter objection ka Counter ba? objection. Ang sinabi ko kanina sa tindig niya, sinungaling siya kasi sabi niya mabasa daw letra por letra. Ngayon, ang tekstong ginamit niya, hindi mabasa doon letra por letra na sinasabi, inukit na Okay. rebultong imahe sa mga santo. Moderator's ruling, bro. Diyan siya sinungaling. Teka. Moderator's ruling. Ang tinatanong kasi ni Sky dun sa sinabi niya is verbatim. Letra por letra. Ngayon, sasagutin mo ba, bro? O ulitin niya ba yung tanong ni Sky? Para sagutin mo yun, bro? Ruling ko. Ang aking tinatindig kanina, yung kanyang sinasabi. Hindi ko sinabing yung pangalan niya na litra dito. Sinungaling siya dahil... Wait lang. Sasagutin mo ba yung tanong niya, bro? Kasi yun yung ruling ko eh. Sasagutin mo ba? O... Sige, sagutin ko. Sige. Yes, hindi mabasa yung pangalan mo dito na sinasabing sinungaling. Pero yung implikasyon ng yung sinabi na binanggit mo kanina na mabasa yung letra por letra, yun doon ka sinungaling. Bakit hindi mabasa yung implikasyon ng yung sinasabi? Yung verbatim na sinabi mo, yun ka doon ka sinungaling. Sabi mo mabasa letra por letra, mga inukit na imaheng rebulto, santong katoliko dito. Hindi mabasa, doon ka sinungaling. Yung implikasyon, hindi yung letra por letra na sinabi dito. Doon ka sinungaling. Okay, next question. next question. Dito tayo sa ginagamit mong mga libro or mga dokumento. Tinatanggap mo ba yung mga dokumento niyan na as a valid document? Tinatanggap mo ba yung dokumento na yan as a valid document? Yes, tinatanggap ko ito na valid document mula sa inyong simbahan na salungat sa banal na kasulatan. Bakit? Anong sabi ng banal na kasulatan? Ito ang turo ng inyong libro dito sa mga binasa ko, yukuran yung mga inukit na imahe, sambahin. Anong sabi ng kasulatan? You shall not make for yourself a graven image or any likeness or anything that is in heaven above or on the earth. You shall not bow down to them nor serve them. Dito naman sa Knox nyo, you shall not worship. Okay, agree ako dyan sa inyong simbahan, sinabi yan, pero labag sa banal na kasulatan. Next question. Sabi mo, agree ka doon sa tinatanggap mo as a valid document yung mga libro na hinawakan mo. Ngayon, ang kasunod na tanong ko diyan. Ano ang uri ng pagsamba nandiyan? May mababasa ba tayo na veneration at saka adoration? Mayroon o wala? Meron. Dito sa inyong
dito sa inyong libro na ginamit ko kanina, sana ba yun nawala? Itong germ, sabi dito, as above signifies reverence and honor. So, reverence and honor. Dito rin sa ibang aklat, sa inyong catechism, sabi dito veneration, worship of veneration. Dito, Manage time na babasa. 20 seconds. Okay. Sabi mo mayroong Opo. sabi mo mayroon at mayroong adorations at venerations. Ano Opo. ang ibig sabihin ng venerations? Ang pagkaalam ko yan sa inyo, sa inyong pagtuturo, ang veneration ay bilang pagrespeto sa mga inukit na imahe, pero nalalabag yan sa kautusan kasi ang paraan ng pagrespeto nyo ayon sa inutos ay yukuran ninyo at sambahin. Yan naman po na paraan sa pagrespeto, labag sa banal na kasulatan. Sabi mo labag sa banal na kasulatan yung adoration. Saan mababasa sa banal na kasulatan na sinasabi yung adoration ay labag sa banal na kasulatan? Saang mabasa talata verbatim? Yes, meron. Mabasa natin. Saan mabasa? Dito sa Biblia ninyo, yung adoration ninyo, yung paraan ng inyong pagyukod at pagsamba sa ibahe, ito, you shall not make yourself a graven image or any likeness of anything that is in heaven above, on earth. You shall not bow down to them or serve them. Okay. Dito rin sa inyong Knox Bible, sabi Question bro, dito, next question. bow down and 26 worship. minutes. Okay, next question now. Ang larawan ng isang banal ba? Ang larawan ng isang banal ay Diyos-Diyosan o hindi? Kapag yan ay ginamit mo sa pagsamba, sinamba mo yan, yung Quran mo, yan ay equivalent sa idol. Bakit? Ito ang sabi ng inyong dictionary, idol. Ito, any creature that is given divine honors. Tulad ng ginagawa nyo. Ano yan? Image, picture. Nagbigay kayo ng divine honors. Idol yan. Sangayon ba sa Biblia yan? Bawal yan. Saan mabasa na bawal? Sa Biblia ng Katoliko, Knox Bible. You shall not carve image or fashion the likeness or anything in heavens and on earth Question bro, 30 seconds to na. bow down and worship it. Next question. Magagalit ba ang Diyos kung gawa namin lang magagalit ba ang Diyos kung gawa namin ng larawan ang mga banal na nagsimbolize sa kabanalan? Magagalit ba ang Diyos? Din kung magagalit, saan namin mababasa na nagagalit ang Diyos na gawa namin ng larawan ang mga banal? Yes. Dalawang Bakit? question yun. Opo. Yan nga. Opo, siyempre nagagalit. Bakit? Ang sabi ng 4:23-24, unang sagot ko, magagalit ang Diyos, nagagawa ka ng ribultong larawan na yukuran mo at sambahin tulad ng inyong turo ng simbahan, yung authority, ayon mo. Bakit? Sabi ng Exodo 20, you shall not carve image or fashion or likeness anything in heaven or earth to bow down and worship it. Nag-bow down kayo at nag-worship sa image, ayun ang bawal. Ano pa? Juan 4:23-24, ang gusto ng Diyos, siya ang sambahin, yun ang utos. Sambahin siya sa espiritu at katotohanan. Isinamba niyo yung mga inukit na ribulto. Bawal yun. Galit ang Diyos niyan. Alam naman sa sangayon ng Diyos, siya nga nag-utos na bawal eh. Sa Biblia na nagagalit. Verbatim Kasi Bible alone kayo. So saan mababasa sa Biblia na magagalit ang Diyos? Verbatim pag sinasabi natin verbatim, direkta in punto na sinasabi niya na nagagalit siya sa larawan. So saan mababasa sa Biblia na nagagalit siya sa larawan ng mga banal? Saan? Saan mababasa mo sa Biblia? Kung kuan lang, inukit na ribultong, halimbawa, inukit na mga, walang mabasa, Objection mo na, kung, Director. Objection. hindi, sinagot na kita. Bro, objection. Objection, Mr. Moderator. Kasi ilang segundo din, naghang siya. Tapos, ang isa pa dyan, Moderator, hindi niya tinatamaan yung tanong ko. Sumasagot siya ng scripted answer. So, tamaan niya yung tanong ko. Saan mababasa sa Biblia na sinasabi na nagagalit ang Diyos, nagawa ng ribulto ang mga banal? Yun yung punto de vista dyan. Okay, meron ka bang counter objection? Wala po, sasagutin ko po. Okay, sige, sagutin mo bro. Okay, sagutin ko ha.
Walang mabasa na nagagalit ang Diyos na mag-ukit na mga imahe na aprobado niya tulad ng kirubin. Pero nagagalit ang Diyos kapag yan ay yukuran at sambahin mo tulad ng ginagawa ng simbahang Katoliko. Tsaka hindi aprobado ng Diyos na gumawa ng mga inukit na kirubin o imahe ang mga larawan ng anumang santo ang mga Kristiyano. Saan mabasa nagagalit ang Diyos niyan? Inutos nga niya sa Exodo 20, huwag kang. Ipag sabing huwag kang, sinalungat mo, hindi nagagalit yan ang Diyos. Next question. May pa ba? Ito. Tama ba yung narinig ko na walang mababasa na nagalit ang Diyos na gawan ng larawan yung mga banal? Tama ba yung narinig ko? Yes or no? Wala. Pero may mabasa tayo na nagagalit ang Diyos sa mga inukit na... Okay. Ano yung objection, bro? Ano yung objection? Kasi paiwas yung mga sagot niya palagi. Napakasimple naman ang tanong ko eh. Tama ba yung narinig ko na sinasabi niya na walang mababasa na nagagalit ang Diyos na gawan ng larawan ang mga banal? Tama ba yung narinig ko? Yes. May or no? counter Tama. objection ka pa ba, Arde? O sasagutin mo yung Sagutin ko. rhetorical question niya? Sagutin ko na lang po. Oh. Meron kung ito ay sinasamba at niyuyukuran. Katamaan niya yung katamaan niya ang tanong ko. Tama ba? Ang tanong niya sa'yo, Arde, tama ba o mali? Yun na rin. Okay. Mali. Mali. Bakit? Mabasa kasi sa Biblia na kapag ang imahe o rebulto ay sinasamba tulad ng authority ng simbang tinuturo sa kanila at mag-bow down ka, bawal yan. Saan mabasa? Sa Biblia nila. You shall not make yourself any image or likeness in heaven or on earth. You shall not bow down to them or serve them. Sa Knox Bible nila, bow down to them or worship them. Inutos ng kanyang simbahan. Mag-bow down ka sa Next question, bro. Next question. Next question. Yung tinanong ko kasi sa'yo, tama o mali, mula sa bibig mo yan eh. Sabi mo mali. So, alin doon sabi mo kasi mali. So, tama yung sinasabi mo na mali yung sinasabi mo kanina. So, tama yung sinasabi mo, ito yung tanong, tama yung sinasabi mo ngayon na mali yung sinasabi mo kanina. Wala akong sinabing mali. Bakit? Sinagot kita. Mali yung sambahin mo yung mag-ukit ka ng rebultong imahe ng mga santo na sasambahin mo. Labag nga sa Biblia ninyo, mabasa Ito pa Juan 4:24. Sambahin ang Diyos sa Espiritu. Siya lang ang sambahin, isinamba nyo sa rebulto. Mali yan. Wala akong maling sinabi, tama yung sagot ko na mali kayo. Batay sa banal na kasulatan. Next question, bro. Yung authority na simbahan nyo. Next question. Hindi nila abot kasi yung laki 20 na lang. Sige na, 20. Wave na daw, bro. Tama ba? Wait na lang time, okay na yan. Sige, bro. Present, ano na tayo, no? Unang rebuttal ng affirmative. Sige, bro. Go. Ano? Salamat. Nasit na yun. Masalamat na. Once again, ito nga pala si Skywell. Ito na nga. Ino-oral examine natin siya. Bago ako maglatag ng para sa sa second stage ng debate. Ini-examine ko siya doon sa mga sinasabi niya. At the end ng line of questioning ko sa kanya, nagkasalpukan na yung dalawang dila niya. No, nakikita natin sa kanya kung sino siya. Kasi sinasabi niya kanina ganito nung inipit ko siya, sabi niya hindi mali. So doon pa lang nakikita ko na yung mga nasa kanya. Talagang hindi niya kayang gibain yung mga nilatag natin kasi contradict na siya kagad sa mga sinasabi niya. Diba? Kung ang development ng niya naka-contradict na kagad. So anyway, yun yung nakita ko sa kanya sa rebuttal. Then dito tayo, pagpatuloy ko to. Sabi kasi dito sa rebuttal, you shall not make for yourself as grieving image. So nasa Catechism to 2127 hanggang 2132. Now, sa 2131 sabi dito, basing itself on the mystery of the incarnate word, the Seven Ecumenical Council of Nicene 780. So may authorized na dito. Nearest to yung 700 yung taon na 787, nearest to doon sa kapangyarihan naganap na na pananampalataya sa 33 AD. Napakalapit lang, di ba? Not unlike sa kanila, napakalayo.
kailan lang yung ano, Jehovah Witness sa ano yan, Witch Tower. Witch Tower yung ganun, yung parang ano, Witch Tower. Ano yung pik. Yung mga wakwak ba? Diyan lang yan nabuo eh. Yung GW eh. Alam niyo yung witch witchcraft ba? Diyan lang yan nabuo. Yung mga GW na yan sa Witch Tower. Kaya nga tinatawag nga witch yan, yung mga witchcraft ba, yung mga no. So diyan natin makikita yung pag-construct ng kanilang church. Ang layo na ng ano ng mga dokumento dito sa Ecumenical Council. At again, doon sa mga dokumento niya, kung titingnan natin, nakikita natin doon sa mga dokumento niya, agree naman pala siya. So therefore, tinatanggap niya yung dokumento, so therefore, sa lihim, nagiging katoliko na siya. Di ba? Tingnan mo yung tanong ko. Palihim na tanong yun eh. Di ba? So, tinatanggap mo ba yung dokumento na yan as a valid document? Sabi na, yes, tinatanggap niya. Ang nga lang, naging katoliko na siya at that way. Di ba? Kasi tinatanggap niya eh. Kasi kung hindi ko yan dokumento, kahit anong sasabihin niya, hindi ko yan tatanggapin. Hindi yan totoo para sa akin eh. Pero totoo sa kanya. Di ba? Nga lang, na-misinterpret niya yung informations na nakakasulat doon. Kaya nga pinapaluapan ko ng tanong, ano ang uri ng pagsamba na nandoon? Sabi veneration or adorations. Yung veneration kasi, ito yung sinasabi, all the Christian venerations of image is not contrary. Sabi niya, it's not contrary to the first commandment, which proscribes idols. Indeed, the honor rendered to an image passes to its prototype. Ano sabi? Prototype. So kaya sinasabi kanina sa binabasa natin nag-pointed symbolical towards salvations. Dahil ang sabi ng Catechism, passes to its prototype. And whoever venerates an image venerates the person, ano sabi? Venerates the person portrayed in it. The honor paid to sacred image is a respectful venerations, not the adorations due to God alone. Yun yung mga explanation doon sa mga books sa kanya. Di ba? Na hinawakan niya. Kaya nga pinapatanggap ko sa kanya eh. Kasi titibay yan dito eh. Yung mga books na yan. Nga lang, ang problema sa kanya, wrong interpretation. Maling pagkakaunawa, maling pagkakabasa. Ay sabi ng Biblia, ang namamali sa diwa ay namamali sa unawa. Sa makatuwid, itong si RD ay lumabas na sinasabi ng Biblia na namamali sa diwa, kaya namamali niya ng unawa yung mga informations. Ay tagilid. Tagilid ba sa diwate na to? Di ba? Kahit anong pulot pa niyang mga referensya, kung para sa kanya, hindi totoo yun, yung mga referensya na yun, hindi sana niya tinatanggap. Pero, tinatanggap niya as a valid document. But the problem, sa kanya, wala sa simbahan at wala sa mananampalatayang Katoliko dahil alam ng simbahan at alam naman ng mananampalatayang Katoliko kung ano ang mga perspektibo na nakasulat dyan. Kaya nga may tinatawag na venerations. Tinanong ko siya sa kanya, ano ibig sabihin ng venerations? Tinatanggap naman niya yung venerations. May pagsamba sa tao ng paggagalang as a respect. Hinahawakan na niya yung dokumento, di ba? Nandun na, sinasabi na veneration, respect, not to adoration due to God alone. Doon pa lang, kitang-kita na. Kitang-kita na natin kung paano niya minamanipulate. Ay, makikita natin kung paano niya minamanipulate or minamaniobra maestra yung na mga nakasulat sa Biblia sa pamagitan ng pagtitwist. Di ba? So, ibig sabihin, kung ano yung sinasabi dyan, ititwist niya. Kaano-ano niya si Satanas doon sa ano? Kaano-ano mo si Satanas
Satanas doon sa Revelation. Nung sinabi ng Diyos, huwag ninyong kainin ang bunga ng punong kahoy ito dahil sa oras na ito yung kakainin, kayo'y mamamatay. Paano ginawa ni serpent na si Satanas ang ganong senaryo? Binaliktad ni Satanas. Same din sa ginawa mo ngayon. Binaliktad mo ang informations ng Biblia, minamali mo sa diwa sa pamagitan ng unawa mo. Ngayon, therefore, ikaw yun, si Satanas doon sa Revelation na sinasabi ng Diyos, huwag ninyong kainin. Therefore, sinasabi mo, dahil ikaw si Satanas doon sa Revelation, sinasabi mo na hindi kayo mamatay. Ano bang sabi ng Diyos? Mamamatay kayo. Sabi ni Satanas, hindi kayo mamamatay. That's your position in this debate. Therefore, you are serpent in this debate. Why? You putting wrong information into discussion na ginagamit sa referensya. Gano'n ka ba di Satanas? Hindi ko sinasabi ha. Basta tinanong ko lang sa'yo, kaano-ano ka ba ni Satanas? Bakit? Gawain ni Satanas ang pagtitwist ng mga informatibong nakasulat sa mga libro. Gawain niya si Satanas. Kasi dila ni Satanas ang pangdadaraya. At nakikita ko ngayon, nakaharap ko pala, nasayahan ako ngayon dahil kaharap ko pala ang diwa ni Satanas. At ikaw yun. Saan ko i-apply yung diwa ni Satanas? Doon sa pamagitan ng paggamit mo ng dokumento na minamali mo sa unawa. Sabi ng Diyos, si Satanas at ang sumama kay Satanas sa Revelation, ibubulid sa dagat-dagatang apoy. At tandaan mo, ang prinsipyo ng pananampalataya mo ay God, ang prinsipyo ng pananampalataya mo ay litra por litra. Ibig sabihin, mababasa. Diba? Which is, pinapahayag ko kanina yung teaching about sa words. Diba? Pero sa iyo, ang sabi mo, mababasa. Ang sabi ng Biblia, ang titik nakakamatay. Ang tanong ko naman sa iyo, ilang taon ka na pinatay ng titik? Di ba? Makakasama mo niyan si Satanas doon sa Revelations. Napakalinaw. Ang statement ng dokumento namin about sa worshiping of graven image was described or descripted into perspective venerations. Huwag ninyong baguhin. Huwag ninyong baguhin yung aral ng simbahan at aral ng aral ng pananampalataya namin para ikukunik ninyo o retitwist ninyo ang aral namin. Ang malinaw na sinasabi ng aral namin, pag graven image was respectful as venerations. Huwag nyo iparatang sa amin yung adorations na yan. Yung adorations na yan, God, due to God alone yan. Alam namin yan. Kaya nga sa doctrine sa namin about pagsamba, may dalawang view kami dyan, venerations at adorations. At lahat ng mga image na yan ay veneration. Anong sabi ng Old Testament? Di ko ilalabas ang talata na to. Anong sabi ng Old Testament? Ang mga bagay, ang bagay na banal, kapag ito'y binanal, ito'y magiging banal. That's the error of your mentality. Why? Kulang ka sa study. Napakalinaw doon sa Old Testament. Ang larawang banal, kapag ito yung binanal, ito'y magiging banal. Saan mabasa ang talata na yan? Secret. Diba? Diyan kayo sablay. At diyan kayo pumuposisyon sa posisyon ni Satanas. Bakit? Binabago ninyo ang mga informative senses dito sa mga aklat. Ano-ano nyo ba si Satanas? Nung sinasabi ng Diyos na sinulat ng Diyos, sinabi ng Diyos, huwag ninyong kainin ang bunga ng punong kahoy nito dahil sa oras na ito'y kakainin, kayo mamamatay. Binago ni Satanas ang salita na yon. Sim kayo eh. Sim kayo ng bibyo ni Satanas eh.